Naranasan mo na bang mapunta sa isang madilim na lugar kung saan hindi mo alam kung saan ka hahakbang? Sa ating buhay, marami tayong nararanasang pagsubok. Ano nga ba ang nagsisilbing kompas natin kapag naguguluhan tayo? Sa linggong ito, ating bubuksan ang Term 1, Week 8 ng DepEd Curriculum. Pag-uusapan natin kung paano nagiging gabay ang ating pananampalataya upang pangalagaan ang ating sarili at igalang ang buhay ng iba. Handa ka na ba? Tara, matuto tayo! Unawain muna natin, ang buhay ay hindi lang basta isang biyaya. Ito ay isang dakilang kaloob mula sa Diyos. Bawat isa sa atin ay nilikha na may layunin, dignidad at halaga. Dahil ang buhay ay galing sa lumikha, ang ating pananampalataya ang nagpapaalala sa atin na dapat natin itong ingatan at pahalagahan. Ang hindi pag-aalaga sa sarili ay tila pagbaliwala sa regalong ibinigay sa atin ng Diyos. Paano nga ba natin maipapakita ang pag-iingat sa sarili gamit ang pananampalataya bilang gabay? When the moon is rising and stars fill the sky, there's no compromise. Ang ating katawan ay itinuturing na templo ng Espiritu Santo o regalo mula sa may kapal. Kapag pinapangalagaan natin ito sa pamamagitan ng pagkain ng masustansya, pagkakaroon ng sapat na tulog at pag-eehersisyo, ipinapakita natin ang ating pasasalamat sa regalong buhay. Ang pag-iwas sa masasamang bisyo tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak o paggamit ng bawal na gamot ay hindi lamang usaping pangkalusugan. Ito ay paraan ng paggalang at pagprotekta sa buhay na ipinagkatiwala sa atin. When the long day is over, the work is all done. I'll be your four-leaf clover, your place in. Hindi lamang katawan ang dapat ingatan. Mahalagang panatilihing malusog ang ating isip at emosyon. Maipapakita natin ito sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga kapaligirang puno ng toxicity, panunood o pagbabasa ng mga bagay na nagdudulot ng labis na takot o galit at pag-iwas sa cyberbullying. Kapag natutunan nating pamahalaan ang ating stress, magpatawad at maghanap ng positibong suporta kapag tayo ay nahihirapan, iniingatan natin ang ating kaisipan ayon sa kalooban ng Diyos. Ang espiritual na dimensyon ang mismong ugat at pundasyon ng ating pag-iisip at pagkilos. Sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin, pagbabasa ng mga aral ng Diyos at pagninilay, nabibigyan tayo ng moral na kompas o gabay. Kapag malalim ang ating ugnayan sa may kapal, mas madali para sa atin ang gumawa ng matalinong desisyon. Mga desisyong nag-iingat sa ating sariling kabutihan at nagpapakita ng paggalang sa dignidad ng ating kapwa. Hindi lang sa ating sarili nagtatapos ang paalalang ito. Kung naniniwala tayong ang buhay natin ay galing sa Diyos, dapat din nating kilalanin na ang buhay ng ating kapwa ay pantay na mahalaga. Ang tunay na taong may pananampalataya ay hindi nambubuli o sumasakit ng kapwa sa personal man o sa social media. Marunong umunawa at gumalang sa pagkakaiba-iba ng tao. Tumatayo para sa kaligtasan at dignidad ng iba. The feeling so right. Oh. Tandaan natin ang tatlong mahalagang aral ngayong linggo. Una, ang buhay ay banal at regalong galing sa Diyos. Pangalawa, ang pananampalataya ay nagsisilbing ilaw upang gumawa tayo ng tamang desisyon para sa ating kalusugan. At ang panghuli, ang paggalang sa sariling buhay ay dapat ding maipakita sa paggalang sa buhay ng ating kapwa. Just for me and you. Para sa iyong pagninilay ngayong araw, itanong sa iyong sarili, sa anong simpleng paraan ko maipapakita ngayong araw ang pagpapahalaga sa aking buhay at sa buhay ng aking kapwa? Where I'm from, I want you
Ibahagi ang iyong sagot sa ating comment section sa ibaba. Maraming salamat sa pagsama sa ating aralin ngayong araw. Huwag kalimutang i-like, i-share sa iyong mga classmates at mag-subscribe para sa iba pang values education lessons. Hanggang sa muli, mag-ingat at palaging maging gabay ang pananampalataya. Paalam!